Gago talaga yun. Nagkakalat yun sa 8 babae. Ano, parang pusit naman niya kiss, di ba? Nandyan na siya, nandyan na. Gray na suit, itim na shirt, 6 na talampakan. Yun. Tulungan mo kong bugbugin yun. Panoorin mo nang tanggalin ko lahat ng paa niya. Diyos ko, ang gwapo pala talaga niya. Pero gago pa rin yon. Hintayin mo lang, gagantihan ko yan para sa'yo. Naghihintay ako sa'yo sa parking lot. Pumunta ka rito ngayon din. Sino ka? Ako ang iyong Huckleberry. Hoy, anong ginagawa mo? Mr. Hale, ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos? Hanapin mo yung siraulo na yon. Gusto ko siyang itapon sa tangke ng tubig. Di ba nagloloko sa'yo yon? Pusit yon, di ba? Binuhusan ko ng tubig alat. Ang sarap sa pakiramdam. Siguradong di na yun magloloko ulit. Jane, mag-post ka na agad ng ebidensya ng pagloloko niya online para makita ng buong bansa kung anong klaseng tao talaga siya. Teka, Emily, kanino mo ba talaga binuhos yun? Yung ex mo. Sino tong lalaking to? Di ko siya kilala. Gray na suit, itim na shirt, wag mo sabihin. Siya pala talaga yung ex mo. Oo. Nabuhusan ko ng mali ang lalaki. Diyos ko, ano nang gagawin ko ngayon? May mga GCE sa parking lot. Paano kung hanapin niya ako at maghiganti? Mr. Hale, nandito na yung footage ng CCTV sa parking. Bilis, tulungan mo kong tingnan yung mga recording. Nakuha kaya nila ako sa video? Kung malaman niya, siguradong patay ako. Tara na. Takbo. Emily, anong nangyari sa'yo? Bakit parang pamilyar yung lalaking ito? Mr. Hale, nakasombrero yung babae. Hindi malinaw na nahagip ng kamera ang mukha niya. Ako ang kalaban mo. Maghanap pa. Ha, tama, sabi ng chairwoman. May gagawin siya ngayon at hindi siya darating. Ikaw ang kailangang dumalo sa lahat ng meet and greet ng departamento. Gets. Hay, kung alam ko lang, tinakpan ko na lang sana ang mukha ko. Hoy, huwag kang magpanik. Yung mga camera sa parking, hindi ka naman nila mahahanap. Eldenet. Yung taong ito, parang pamilyar, di ba? Hoy, anong ginagawa mo? Jane Parker, binigyan mo ba ng sumpa ang bibig mo? Ha? Okay, lahat tayo mag-settle down. Sunod, ating tanggapin ang bagong CEO ng Luminex Studios. Elliot Hale, Mr. Hale. Patay na ako. Oo, alam kong gwapo si Mr. Hale, pero hindi mo kailangang maging ganito. Hindi. Teka. Siya, yun. Sino? Yung lalaking binuhusan ko ng tubig. Siya ang bagong sihi natin. Ano, kung ganun din kaswerteng manalo sa loto, saksakan na ako ng yaman. Hindi. Kailangan kong umalis dito. Baliw ka ba? Kung mahuli ka nila, wala ka na. Hindi, seryoso. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang daming tao dito. Di naman niya basta-basta makikita. Di ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Yung katrabaho na nakaasul na shirt. Ginoong Hale. Ang pagsusuot ng sunglasses at mask sa isang meeting. Hindi naman tama yon, di ba? Ako. Ginoong Hale, may sakit siya ngayon. Hindi siya maganda ang pakiramdam. At nag-aalala siyang mahawa ang iba. Bakit ka nagsuot ng sunglasses? Ako. Malabo ang mata. Kakagaling ko lang sa laser eye surgery. Sa susunod na may ganito ulit, mag-leave na lang kayo. Pagalingin muna ang sarili.
Gets po, Ginoong Hal. Ang bait talaga ng kumpanya sa akin. Sumpa ko, ibibigay ko ang lahat, hanggang sa dulo. Sige, tama na yan. Pwede na kayong umalis. Sige po, Ginoong Hal. Diyos ko, may magligtas sa akin. Bakit ka natatakot ng ganyan? Ang executive office, wala naman sa floor natin. Hindi naman ganun kadaling makasalubong siya. Ngayon lang kasi, espesyal na pagkakataon. Na, palaging busy ang si. Hindi naman siguro ganun kadali. Na makita mo lang siya, di ba? Kung dadating ako sa opisina 2 oras ng maaga, ayoko nang maniwala na makikita ko ulit siya. Oy, okay ka lang. Lumayo ka. May pwesto pa. Hindi ka sasakay? Hindi okay lang. Tara, pasok ka na. Hindi kita kakainin. Unang beses na naramdamang napakahaba ng biyahe sa elevator. Pwede bang may sumagip na sa akin? Nahanap na ba nila yung babaeng nagbuhos ng tubig sa akin kahapon? Hindi pa, pero tinitignan na ang mga CCTV sa lugar. Sigurado ako, may resulta na tayo agad. Magkano ang pwedeng i-claim para sa sirang relo? Mga 1 milyon. Isang milyon. 1 milyon. Ano nang gagawin ko? Sa sweldo ko ngayon, kung gusto kong bayaran siya, kailangan kong magtrabaho ng 100 buwan pa. Nakatawa ka pa habang ganito ako. Hala, sige na, hulaan mo. Alam ko kung sino ang may 1 milyon. Ano? Hala, sige na. Misteryosong milyonaryo. Naghanap ng mapapangasawa online kung magpakasal ng matagumpay. Presyo ng kasal, $1,000,000. Saan mo nakuha ito? Galing ito sa isang matandang babae sa kalye. Kinuha ko lang naman dahil binigay niya sa akin. Hindi ba halatang scam ad ito? Hindi naman. Tingnan mo ang lugar ng interview na ito. Fairline Hotel. Iyon ang pinaka, kagalang-galang na hotel sa lugar natin. Kung may masamang balak man sila, hindi naman ganoon kadali, di ba? G-Hale, tingnan mo ito. Ano yan? Ad para sa paghahanap ng mapapangasawa. Nakita kong gaganapin ang event sa Fairline Hotel na pagmamayari mo. Hindi ko narinig tungkol sa event na ito. Sino ang nagpapamigay ng mga flyer? Ako po. Lola. Ay, Lola. Bakit ka nagpapamigay ng mga flyer para sa paghahanap ng mapapangasawa? Kung dinala mo na sana, ang isang apo sa tuhod para sa akin, mag-aalala pa ba ako ngayon? Lola, kakabalik ko lang sa States. Pwede namang galing sa ibang bansa. Medyo abala lang talaga ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya wala akong oras. Di ba, Jude? HMM? Oo. Nga. Lola, anong tinitingnan mo? Hindi ba kayo magkasintahan? Ha, Lola, ano nang pinagsasabi mo? Lahat ng mga taong ito at wala ka pa rin nakadate. Ako. Naalala ko lang, may meeting ako. Aalis na ako ngayon, Lola. Hoy, tarantado ka. Yung dalawang yun, sila. G-Hale, sa totoo lang, wala naman tayong meeting. Humanap ka lang ng kahit anong conference room. Ha, kung biglang sumulpot ang CEO, matatakot ng gusto ang mga tao. Teka muna sa ginagawa ninyo. Mag-meeting tayo sa conference room. CJ, Kung patuloy kang magpapababa ng sarili mo ng ganito, kahit yung 10,000 kada buwan, ay mawawala rin. pakiramdam ko ang buhay ko ay wala ng saysay ngayon. Itong nakakainis na ₱1,000,000. Arg, ang gumagawa ng kabutihan, hindi nababali ang tadyang. Sa ngayon, nasa pinakamababa ka na. Sino ba ang nakakaalam? Baka malapit ka nang bumangon ulit. Sa totoo lang, hindi na pwedeng. Lumala pa ang mga bagay kaysa ngayon.
Ang gumagawa ng kabutihan, hindi nababali ang tadyang. Nasaan na ang isi ko sa trabaho? Emily Bennett. Naiwan mo ba sa desk mo? Sa tingin ko, Sino si Emily Bennett? ako si... Hello, Ginoong Hale. Walang katapusan ba ang malas ko o ano? Arsh, nasaan si Emily Bennett? Kanina lang nandito siya, di ba? Siya, bigla na lang daw nagkaroon. Pumunta siya sa CR. Nahulog sa labas ang niya. Sabihin mo sa kanya. Huwag mo namang dikitan ng kung ano-ano ang mo. Sige. Bilis, alis na tayo. Tungkol saan ang meeting mo ngayon? Gusto ko ring makinig. Diyos ko, tapusin mo na lang ang paghihirap ko. Anong ginagawa mo? Magmomonasteryo ka ba o ano? Makinig ka, na-realize ko, kapag masyado kang maraming ginawang masama, babalik talaga sa'yo ang karma. Kakatukin ko tong good fish para mag-ipon ng magandang karma. Hoy, huwag kang mag-ipon ng karma. Mag-ipon ka na lang ng pera. Huwag mong kalimutan, may utang ka pa ring 1 milyon. Sinong mag-aakalang ang isang tao, kumikita ng wala pang 10,000 kada buwan, ay magkakautang ng 1 milyon? Sino bang nagme-message sa ganitong oras? Nakapagrehistro ka na para sa matchmaking event, bukas ng 2 oras 30 minuto ng hapon. Sa Fairline Hotel, huwag mong palampasin. Sabihin ko sa'yo, scam yan, di ba? Hindi ako nag-sign up pero nagme-message sila sa akin. Ako ang nag-sign up para sa'yo. Jane Parker. Hoy, sinusubukan ko lang tulungan ka. Sa urgent mong problema, 1 milyong dolyar yun. May gusto na akong iba, hindi ko kaya. Alam ko, yung lalaking yan na 7 taon ka nang binibitin, at ayaw pang mag-commit. Maniwala ka sa'kin, wala siyang magandang may dudulot. At saka, hindi naman kayo official. Anong masama sa blind date? Ako, Hoy, itong blind date na to, ang pinakamalapit na pagkakataon mong makatanggap ng 1 milyong dolyar kapag pinalampas mo to. Hindi ko talaga alam kung kailan darating ang mga pulis para sa'yo. CJ, pupunta ako, okay? Ano ba? Huwag mo akong lokohin, Lola. Hindi ako sasama sa blind date. Paano kita niloloko? Masakit ang puso ko. Hirap akong huminga. Doktor, hindi ba tama yun? Para sa mga matatanda, ang pagtanda ay nangangahulugang kailangan ng pahinga at alagaan ng sarili. Oo, tama. Ang pinakamahalaga ay, kailangan mo akong pasayahin. At huwag talaga akong gagalitin. Tama ba, doktor? Ay, CJ. Sasama ako, okay? talaga. Ay nako. Ito, ang larawan ng babaeng makikilala mo, sa blind date mo bukas. Ako, ang magiging kasama mo. Nahanap din kita. Huwag kang mag-alala, Lola. Bukas, ipapakilala ko sa iyo ang aking mapapangasawa. Ha? Mayaman na tagapagmana, naghahanap ng asawa, halaga ng kasal, simula sa 50 milyong piso. Panimulang tawad lang yan. Sabi ko sa'yo, talagang hindi ito scam, terror na. Hindi ba't lahat ng mga tao dito ay sumubok para sa posisyon ng nobya? Siyempre naman, 50 milyon. Sino ang ayaw nun? Sa dami ng tao, kahit ako ay medyo kinabahan na. Sige na, anong ikinakabahala mo? Paano kung ikaw ang napili para sa kanya? Sige na. Ang gwapo mo. Salamat. Magkwento ka naman ng kaunti tungkol sa'yo. Ako si Paisley Grant. Paborito kong gawin ang magbasa ng mga nobelang romansa kung saan umiibig ang boss. Sa totoo lang, akala ko ako ay ang bida sa isa sa mga kwentong iyon. Isang taong nangangailangan ng pag-aaruga. Pwede mo ba akong alagaan ng kaunti? Hindi,
Ayaw ko. Sunod. Isang lalaki. Wala kang sinabi tungkol sa kasarian. Ang taong ito ang nagbigay sa akin ng buhay. Nagbigay sa akin ng tahanan. Sunod. Hindi ito matatapos. Green light. Nasaan ang green light? Parang isang ligaw na unang pag-ibig. Parang isang uri ng porsyento. Sunod. 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 Sa totoo lang, hindi naman talaga problema ang edad. Ang pagiging matanda ba ay nangangahulugang hindi karapat-dapat sa pag-ibig? Seryoso. HMPH. Lalong tumitindi ang kompetisyon. Papasukin mo rito ang taong yon para makausap ako. Hello, sumama ka sa akin. Ako. Hello. Hello. Hoy. Huckleberry. Anong gagawin ko? Wala akong takas dito. Magpapanggap na lang akong hindi ko siya kilala. Kumusta, Ginoong Hale? Unang pagkikita natin ito. Huwag kang magpakapormal. Unang pagkikita. Ito ang unang blind date ko. Paano mo nalaman na Hale ang apelyido ko? Emily Bennett, kung hindi mo rin lang gagamitin ang utak mo, ipamigay mo na lang. Palisin ang lahat, paalisin ang iba. Sige. Paumanhin sa inyong lahat. Tapos na ang mga interview ngayong araw. Ah. Wow. Ang bilis naman. Hindi ba't ako na, ang bestie ng mayamang babae? Diyos ko, haha. Pasensya na, Ginoong Hale. Sumpa ko, hindi ko sinasadya na itapon sa'yo yon noon. Nagkamali talaga ako, akala ko ibang tao ka. Nagkamali. Niloko ng ex ang best friend ko. Tumulong ako para maghiganti siya. Sino ba naman ang mag-aakala na magkapareho kayo ng suot? Kaya ako ay, Nagsisinungaling ka ba sa akin? hindi talaga. Paano mo nalaman na Hale ang apelyido ko? Nagkita na ba tayo dati? Hindi pa rin niya alam na nagtatrabaho ako para sa kanya. Kailangan kong panatilihin ang trabaho ko. Ayaw magsalita, ha? Jude, tawagan mo ang pulis. Teka. Narinig ko lang ang tungkol sa'yo mula sa mga tao sa labas. Hindi na kailangang tumawag ng pulis. Hindi na kailangan. Ang nabasa mong relo. Sapatos na katad, suit at shirt. Dagdag pa, emotional damages. Lahat yan aabot sa 5 milyon. Hindi kailangan. 5 milyon? Hindi ba't 1 milyon lang? 1 milyon? Teka, hindi ko nga pala alam kung magkano ang relo. Ang ibig kong sabihin, kahit 1 milyon hindi ko kayang bayaran. Lalo na ang 5. So hindi ka makakabayad, ha? May isa pang opsyon. Kung papayag ka sa isang bagay, lahat ng utang mo mawawala. Anong bagay? Basta't hindi iligaw. Ako dyan. Seryoso, pakasalan mo ako. CJ. Teka, ano? Hindi. Hindi pwede. Talagang hindi. Jude, Hoy, teka. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Malaking bagay ang pagpapakasal. Hindi ito bagay na ako lang ang magdedesisyon. Saka, yung hukbong rehistro ko. sino nagsabing kailangan ko ang hukbong rehistro mo? Hindi kita pinapakasal sa akin. Kailangan mo lang magpanggap na magkasintahan tayo, sa harap ng lola ko. Ay naku, magpapanggap para sa 5 milyon? Sa totoo lang, yung alok na yun, ay hindi naman masama. Hindi naman ako ganoon ka-unreasonable na tao. Bibigyan kita hanggang mamayang gabi para pag-isipan. Kung bukas ng umaga, hindi ko marinig ang gusto kong sagot. Ang kakatok sa pinto mo ay ang pulis. Jude, isulat mo ang numero niya. Maganda ito. Ito ba talaga ang kailangan natin? Ang cute, ang adorable. Nagtatrabaho ka sa firm, di ba? Ah. Oo. Bakit ganyan ang suot mo? Mula ngayon, huwag ka nang sasali sa mga walang kwentang event na ito. Ano? Peking kasal. So ibig sabihin, hindi ka talaga magiging mayaman.
Bakit parang medyo disappointed ka? Ha, hindi. Kasi lang, nag-aalala ako sa utang mo. Ang gandang oportunidad nito, dapat tanggapin mo. Pero gusto ko pa ring makasama, yung taong talagang gusto ko. Please, ang tagal mo nang may gusto sa kanya. Akala mo ba, hindi niya mapapansin? Ikaw, hindi nagsasabi. Siya, hindi naman sumasagot. Akala mo ba talagang romantic yun? Oo. Hoy, Bakit ngayon ka pa aalis? Aaminin ang nararamdaman ko. aaminin ang nararamdaman ko. Sa gabi ka magsasabi ng nararamdaman mo. Nababaliw ka na ba? Pero kailangan kong maging matapang kahit minsan. Para sa sarili kong damdamin, 7 taon ko siyang nagustuhan ng hindi sinasabi. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kung tatanggi siya sa akin, saka ako pwedeng pumayag kay Ihale, at ituloy ang peking kasal. Hindi pa ako nakapag-amin ng nararamdaman kaninuman, kaya sobrang kinakabahan ako. Lagi akong masaya kapag kasama kita. Emily? Anong ginagawa mo rito? Oh, Jenna, kaklase ko ito sa kolehiyo. At ito ang girlfriend ko, Jenna Gray. Hi. Huwag kang mag-akala ng mali. Ito ay regalong natanggap ni Jane mula sa boyfriend niya. Nagkataon lang na nakatira rin siya sa apartment complex na ito. Tingnan mo si Jane. Kailan ka kaya magkakaroon ng boyfriend? Magkakaroon ako. Gagawin kong mangyari. Dapat dalhin mo siya para makilala kami. Sa totoo lang, questionable ang taste mo sa lalaki. Kailangan ka naming tulungan. Ethan, pag-iisipan ko talaga ito. Well, aalis na ako. Naghihintay sa akin si Jane sa bahay. Akala ko hindi ako malulungkot tungkol dito. Pero baka ito na ang pinakamabuti. Ask Jude. Pwedeng sabihin mo kay Ihale na handa akong makipagpeking kasal sa kanya? Ano to? Dahil peking kasal lang ito, kailangan may kontrata. Ganito kapal. Di mo na kailangang basahin ng iba pa. Ang kailangan mo lang malaman, gawin mo ang sasabihin ko. At di mo na kailangang bayaran ng 5 milyon. Seryoso. Kung sasagasaan mo ang kasunduan. Hindi lang lahat ng binayad ko ang babayaran mo. Kailangan mo pa akong bayaran ng dagdag na 5 milyon. Kunin mo na lang ang buhay ko. Di mo matanggap, no, Jude? Hoy! Tigil. Ikaw, gusto mo talagang tawagan siya. Pipirmahan ko. Ganitong klaseng kalokohang kontrata. Hindi ko pipirmahan ang tunay kong pangalan. Chloe Hart. Saan ka nagtatrabaho? Maliit lang na startup. Sa tingin ko, di ko kailangang sabihin yan sa'yo. CJ, papadalahan kita ng assistant ko, ng numero ko mamaya. Mula ngayon, tuwing tatawag ako, kailangan mong sagutin. Dapat handa ka kapag kailangan kita. Ano nang ibig mong sabihin, dapat handa ka kapag kailangan kita? May trabaho ako. Huwag mong guluhin ang trabaho ko. MS, Hart, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin tatawagan sa oras ng trabaho. Walang mas mahilig magtrabaho kaysa kay Mr. Hale. Ibig sabihin, mataas ang sansa na magkasalubong tayo. Sa opisina. Sa wakas, tapos na. Wala nang tao sa opisina. Chloe Hart. Kaya, empleyado mo pala ako. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, panaginip lang pala. Kung magpapatuloy ito, talagang magkakaroon ako ng nervous breakdown. Naiinip na ako. Mula ngayon, kailangan mong sagutin ang mga tawag ko. Sino yan?
Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Bakit ka tumatawag? Bantayan mo ang tono mo. Chloe Hart. Maling tao ang tinawagan mo. Ako'y hindi. Ginoong Hale. May dahilan ba kung bakit mo ako tinatawagan? Sa kalagitnaan ng gabi, Sinusubukan ko lang kung sasagutin mo talaga. Ibaba ko na. Arsh. Ano ba ang problema nitong lalaking ito? Matutulog na. Sino yan? Hello, Lola. Nasaan ang aking manugang na babae? Huwag kang mag-alala, Lola. Dadalhin ko siya para makilala ka sa susunod. Kapag naituro ko na siya, Bakit parang may gumuguhit sa aking gulugod? Hoy, nagnanakaw ka ba kagabi? Tumawag sa akin si Ginoong Hale, alas 4 ng umaga. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Pakiramdam ko nasa bingit na ako ng paghina ng loob. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko siya. Nakita mo, nagkaka-hallucination na naman ako. Hindi ka nagkaka-hallucination. Tumatawag nga siya. Bakit niya ako tinatawagan? Huwag mo sabihing malapit siya. Imposible. Anong klaseng CEO ang sumasakay ng subway papasok sa trabaho? Ginoong Hale, bakit mo ako tinatawagan? saan matatagpuan ang iyong lugar ng trabaho? Sasunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano, hindi pa rin niya alam na empleyado ko siya. Imposible, hindi yan mag-work. Malayo talaga ang opisina ko mula rito. Okay lang, ipadala mo na lang sa akin ang address. Susunduin kita. Hoy, teka, madali lang talaga para sa akin na pumunta roon mag-isa. Please, nakikiusap ako. Sige na nga. Address, ipapadala ko sa'yo mamaya. Okay. Hoy, Mr. Hale, nakangiti ka. Itong babaeng ito, medyo interesting pala siya. Ay wow. Sa totoo lang, isipin mo mula sa ibang anggulo. Napakagwapo ni Mr. Hale. Halika na, si Sawyer Clark ay mayroon ng ibang tao ngayon. Bigyan mo na lang ng chance si Mr. Hale. Baka, maging magaling siyang boyfriend. Impossible. Sa totoo lang, hindi ko kayang tiisin ang mga lalaking yan. Naakala nila mayaman at gwapo sila. Pero hindi naman nila iniintindi ang nararamdaman ng iba. Miss Hart, huli ka na. Arf, alam kong palagi kang ganyan ka-annoying. Hindi ako huli. Eksaktong oras ako pumasok. Nang dumating ka, 7 oras 30 minuto at 25 seconds na. 25 segundo kang huli. Ako. CJ, Dimikhal, sinusumpa ko, hindi na maulit yon. May kailangan ka bang kausapin ako? Ang rehearsal. Ang rehearsal. Sa loob lang ng ilang araw, makikilala na natin ang lola ko. Para maiwasan ang kahit anong pagkakamali. Bago yon, kailangan nating magtulad ng totoong magkasintahan. Hindi pwede. Gumaganap lang ako, hindi nagbebenta ng sarili. Ano ba ang iniisip mo? Ako rin ang pipili, okay? Ikaw. Ano ibig sabihin yan? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang ihatid ako. Dahil nagpapanggap tayong magkasintahan, dapat alam ko kung saan ka nakatira. Hindi basta-basta maloloko ang lola ko. Baba ka na ng kotse. Malayo pa ang bahay ko. Alam ko, 500 metro na lang ang layo. Maglakad na lang tayo papunta doon. Ha? Ano ang gagawin mo? Hindi ba't karamihan ng magkasintahan ay nagsisimula sa paghawak kamay? Miss Hart, huwag mong sabihin hindi ka pa nakipag-date. Bakit? Bakit mo pakialaman? Sabay tayong maglakad. Ang sama ng ugali niya. Pero, ang gwapo niya talaga.
Pasensya, pasensya, pasensya. Ang una kong halik. Pasensya na talaga, biglang nasira ang preno ko. Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Ikaw, okay ka lang? Okay lang din ako. Pasensya na yon, humihingi talaga ako ng paumanhin. Sorry. Sige, okay lang yon. Ano ba nang ginagawa ko? Bakit ko ba naiisip yung babaeng yon? Lola, anong ginagawa mo? Bawasan mo ang tono ng pagsasalita mo. CJ, prinsesa. Ang aga-aga naman, wala ka bang ibang pupuntahan? Alam mo na ang sagot. Nandito ako para makilala yung pakakasalan mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, ipapakilala ko siya sa'yo sa ilang araw? Sinungaling. Ilang taon mo na kong binibigyan ng parehong dahilan. Lola, mali ka talaga ngayon, may nakilala na akong gusto ko. Talaga, hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. dalhin mo siya bukas. Ipakilala mo sa akin. Sa sitwasyon ko ngayon sa babaeng yon, kung ibabalik ko siya, talagang mahuhuli tayo. Nung nakita kita, alam kong nagsisinungaling ka na naman sa akin. Sige, bukas, pupunta ka sa 10 blind date, araw-araw. Teka, sandali, Lola. May sasabihin ka ba? Wala na akong choice kundi pumayag. Bukas, pakikilala kita sa kanya. Hatsing. Parang may masamang mangyayari. Kaya ba? Sabi na nga ba? Hello. Paalam lang, makikilala mo ang lola ko bukas. Ano? Hindi ba't ang bilis naman ito? Basta't gawin mo ng maayos. Yung bonus, tataas pa ng 1 milyon. Emmett Hal, akala mo ba dahil may pera ka? Pwede ka nang gumawa ng gusto mo? May pride din ako, ha? Tama ba na? Makilala ang lola mo na ganito ang suot ko. Hindi mo ba sinabing may pride ka? Ano ba? Sika na nga, ang babaw mo naman. Nagbibiro lang ako. Nasa loob na si Lola. Trabaho mo lang, napaniwalaan ng lola ko, na gusto talaga nating magkatuluyan. Sigurado ka bang hindi na tayo mag-ensayo ulit? Kinakabahan talaga ako. Wala nang oras para mag-ensayo ngayon. Tandaan mo lang, yung $1,000,000 mo. Na, $1,000,000. Huwag kang kabahan, huwag kang kabahan. Tara na. Hoy, nasan na ang lahat? Mali kaya ang napasukan nating kwarto. Impossible. Sige, umupo ka muna, tatawagan ko siya. Iba talaga ang panlasa ng mayayaman. Pagdating sa mga restaurant, 3 lang naman tayo. Ang laki-laki ng mesa na to. Paano mo pa maaabot yung pagkain? Bini-bini, paano ka nakapasok dito? Siyempre, dumaan ako para tingnan kung totoo nga ba yung manugang kong babae. Nandito ako para maghanap ng mga bote. Tingnan mo, meron dyan. Bini-bini, sa tingin ko po dapat na kayong umalis. May paparating na, nakakatakot na tao. Nakakatakot, hindi naman ako ang tinutukoy mo, di ba? Isang malamig at sobrang striktong lalaki. Kahit maliit na pagkakamali, hindi niya matitiis. Bigla na lang siyang magagalit. Hindi ko maipaliwanag kung gaano siya. Sa totoo lang, ang hirap niyang pakisamahan. Kaya, bakit ka pa rin naghahapunan kasama niya? Ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Huwag mo nang banggitin yan. Kahapon lang kami nagkita sa isang blind date. Ngayon dinala na niya ako para makilala ang lola niya. Parang, talagang set up nga ang date. At ang lola niya, mahirap din pakisamahan. Ibig kong sabihin, sino bang nagpapakilala sa pamilya pagkatapos lang ng blind date? Hindi ba dapat may panahon muna para magkakilala? Diyos ko, ang buong pamilya nila ang hirap pakisamahan. Hoy, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Huli na, bini-bini, tumayo ka sa likod ko. Ako na ang magpapaliwanag. Lola, anong ginagawa ninyo dito? Lola. Lola. Lola, kung ganyan ang suot mo, natural lang na nagkamali si Chloe sa pagkakakilala sa'yo. Ay, muntik ko nang makalimutan. Flow Heart na ang tawag sa akin ngayon. Pero hindi pa rin dapat niya tayo pag-usapan ng ganoon. Ano nang sinabi niya? Sabi niya,
Pasaway tayo. Sinabi mo ba talaga yan? Sige, tama na yan. Hindi ako kontento sa manugang na babae na ito. Simula bukas, maghahanap tayo ng iba. Ano? Kung hindi ako aprobado ng lola niya, edi wala akong nilabag na kasunduan. Lola, hindi naman niya sadya nang sabihin yon. Kasi Kasi lagi mo akong pin-pressure na magpakasal. Kaya tuwing kausap ko siya, sinasabi kong, talagang pasaway ka. ikaw. Hindi ganoon. Wala pa pong masamang nasabi sa inyo si Ihale. Ang dahilan kung bakit ko nasabi ang mga bagay na yon tungkol sa inyong dalawa, ay dahil sa tingin ko, ang damdamin ang pinakamahalagang bagay. Pero sige, Hale at kayo ay parang, isang transaksyon lang ito, parang maipagmamalaki nyo na, pagkatapos ng isang araw na pagkikilala. Ano nang silbi ng damdamin? Kung peke lang naman, pasensya na, mauna na ako. Malaya na, ako. Ano? Malinaw na nga ang pagkakapaliwanag ko. Paano pa magpapatuloy ang kontratang yon? Lola, sigurado ka bang sang-ayon ka pa rin? Napakakasalan ko si Chloe. Hindi pagpapakasal. Pagliligawan lang. Pagliligawan lang. Sinabi pa nga niyang ang hirap naming pakisamahan. Hindi ka nagalit? Paano ako hindi magagalit? Ako. Sige, kumalma ka. Pero sa totoo lang, wala naman siyang ginawang mali kung ayaw niya sa isang tao. Hindi niya dapat tiisin. Sa totoo lang, naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako sa kanya. Mahilig siyang magmahal ng buong buo at magalit ng buong buo. Naniniwala ako, kung mas madalas kayong magkasama, magkakagustuhan kayo. Magkagustuhan? Impossible. Kung tatanungin mo ako, may gusto na siguro sa'yo si Mr. Hale. May gusto na siguro sa'yo si Mr. Hale. Ano bang gusto niya sa akin? Yung 2 bedroom na apartment na hinati-Haitian namin? O yung utang kong umaabot sa langit? Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan lang niyang makuha ang atensyon mo. Tigilan mo nga, ngayon pa lang, parang nasa lahat ng lugar na siya. Ang gusto ko lang, hindi na kami masyadong magkita sa opisina. Hello, Bumaba ka. Nasa labas ako ng building mo. anong ginagawa mo sa baba ng bahay ko? Sasabayin kita papasok sa trabaho. Ha? Aysen. Ay, hindi ako maganda ang pakiramdam. Nag-leave ako ngayong araw. Masama ang pakiramdam. Anong nangyayari? Sabi lang ng doktor, kailangan kong magpahinga sa bahay ng ilang araw. Malamang, hindi ako makakalabas sa mga susunod na araw. CJ, magpahinga ka ng maayos. Ginoong Hale. Ang meeting kay Ginoong Sawyer ay nakaschedule kalahating oras mula ngayon. Pupunta na ba tayo doon ngayon? Malamang, hindi ako makakalabas sa mga susunod na araw. Pumunta muna tayo sa botika. Sige. Hindi ko na talaga kaya, seryoso. Kung magpapatuloy ito, magbe-breakdown na ako. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para umamin sa kanya. Kung makakakuha ako ng kaunting kahabagan, tatanggapin ko yon. CJ, gawin natin to sa weekend. Hello. Hindi mo naman ba aaminin yan? Kailangan ba talaga to? Siyempre kailangan. Magkaiba talaga ang kusang pag-amin at pagkatuklas niya. Paano kung naghihintay pa rin siya sa akin sa labas? Hala, ano ba yan? Huwag kang mag-alala. Kilalang kilala si Ginoong Hale bilang isang tunay na workaholic. Imposibleng mag-aksaya siya ng oras. Para sa'yo. Ayos lang yan. Maniwala ka sa akin. Ayos lang yan. Dito rin siya nakatira. Ay naku, naman. Sinabi kong may sakit ako. Tapos narito ako sa labas at nakikipag-usap sa telepono. Paano kung mahuli ako? Ayos lang yan. Kung sakaling malala, sabihin mo lang. Bumaba ka para bumili ng gamot. Oo.
Hello. Saan ka nakatira? May binili akong gamot para sa'yo. Sinabi niya ang mga salita ko. Ingat! Kumusta, Ginoong Hale? Nasaan ka na ngayon? Ako, nasa ospital ako, nagpapaswero. Medyo marahas yung nurse kanina. Sa pagtusok ng karayom, medyo masakit. CJ, Anong nangyari? Ano raw sabi niya? Wala naman. Tinanong lang kung saan ako nakatira, tapos bumili ng gamot para sa akin. Sa tingin mo, pwedeng sabihin ko sa kanya yon? kasama niya yung babae sa paglalakad. Pero nagsinungaling siya na nasa ospital siya. Ibig sabihin, pumunta ka na sa opisina ng mabilis. Sige po. Pinag-uusapan pa yung maliit na kumpanya. Yun pala, sa ilalim pala ng ilong ko siya nagtatrabaho. Kunin mo lahat ng employee records para kay Flowheart. At tingnan mo kung anong departamento siya. Opo, Elliot. Ginoong Hale, naipadala na po sa email ninyo yung mga materyales para sa meeting ngayon. At saka, yung employee file ni Chloe Hart na pinahanap ninyo sa akin. Hinanap ko na po. Pero ano? Sa kumpanya natin, wala pong Chloe Hart sa buong kumpanya natin. Flowheart. Mag-iwan ka ng peking pangalan. Ang galing niya talaga. Siya, bigla na lang nagkaroon ng regla. Pumunta siya sa CR. Ang departamento ng mga manunulat. Emily Bennett. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hatsing! Ano nang nangyayari? Parang may masamang kutob ako. Ano nang ginagawa mo? Umupo ka. Anong problema mo? Sinabi ni Ginoong Hale na pupunta siya sa ospital para hanapin ako. Ano? Kaya anong gagawin mo ngayon? Wala talaga akong ideya. Hindi ko lang pwedeng sabihin sa kanya na nagkukunwari akong may sakit para lang maiwasan siya. Naiintindihan ko. Sa puntong ito, kayo lang dalawa ang pwedeng magkita sa ibang lugar. Saan ba talaga? Ahem. Ginoong Hal. Puno ng mikrobyo ang buong bahay ko. Ayokong mahawa ka. Okay lang. Narinig kong may sakit ka. Tama lang na dumalaw ako para alamin ang kalagayan mo. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan yon. Narinig kong nagtatrabaho ka sa isang maliit na kumpanya. Sa partikular, alin dyan? Nag-uusap lang ng pampalipas oras. May mga bagay ka bang di kayang pag-usapan? Wala. Hindi lang talaga tayo ganun ka-close. Kaya gusto kong panatilihing pribado muna. Mukhang magpapakatanga ka na talaga. CJ. So, anong ginagawa mo? Pwede mo namang sabihin sa akin yan. Pagkain. Anong klaseng pagkain? Tulad ng mga sausage na may starch, spicy strips. Hindi ka naman siguro interesado. Hell, hindi naman yan lang ang dahilan kung bakit ka pumunta ngayon, di ba? Talagang yan lang ang dahilan kung bakit ako pumunta. Malapit na tayong pumirma ng marriage contract. Pero naisip ko, wala naman tayong alam sa isa't isa. Diba, Flowheart? Pero sa totoo lang, hindi naman kailangang magkita para pag-usapan to. Pwede mo namang ako tawagan. Ayos. Mag-usap na lang tayo sa susunod. Magpahinga ka. Puntahan mo ang writers department ngayon din. Makakipagpulong ako sa kanila ng mag-isa. Sa loob ng 30 minuto, lahat ng hindi nagpaalam ng maaga. Dapat nandito. Emily Bennett, ang lakas ng loob mong lokohin ako ng paulit-ulit. Hintayin mo. Umuwi pa ako ng malayo para lang dito. Parang 30 minuto lang ang bayahe. Ano nang nangyari? Hindi naman napansin ng manager, di ba? Hindi. Pero sabi lang ng mga boss, may department meeting sa loob ng 30 minuto. Walang dapat mahuli. Ano?
Nandito na ako. Huli ka na. Emily Bennett. Pasensya na po, Dimikhale. Hindi na kailangan magpaliwanag. May sakit ka. Alam ko, ang dahilan kung bakit ko tinawag ang lahat dito ngayon, wala nang iba. Kundi may mahalagang proyektong script, na kailangan kong personal na bantayan. Dahil tila itinadhana akong makipagtrabaho kay Emily Bennett. Siya na ang gawa nito. Simula bukas, i-report mo sa akin ang mga bagong ideya mo araw-araw. CJ. Sa huli, nalaman pa rin niyang nagsinungaling ako sa kanya. Mas mabuting gawin ko ng maayos ito. Ulitin. 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 Enmithal. Pasensya na. Ma. Uwi na ako. Maayos naman ang trabaho ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag may pera na ako, ilalabas kita sa lungsod. Eldeneth. Simula ngayon, ang ating engagement ay kinansela na walang kailangang bayaran. Kinansela ang kasunduan at wala akong kasalanan. So, ang ibig sabihin talaga nito ay, pagkatapos ng oras ng trabaho, di ko na kailangang makita ang boss. Teka, mali yan. Nagkalasing lang ba siya't nagsimulang mag-text ng kalokohan? Mas mabuting screenshot ko to. Ganun ba kasaya sa'yo na di mo na ako makikita? Ganun lang talaga. Wala rin akong ideya kung ano nang nangyari. Bigla-bigla na lang niyang kinansela. Kahit na ngayong araw, ako. Hoy, to, gusto mo yung phone mo, ha? Magpakasweet ka nga. Kung gagawin mo yon, ibabalik ko sa'yo yung phone mo. Sige na, sabihin mo, magpakasweet. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Saan ka pupunta? Ano nang gusto ninyo? Ano pa sa tingin mo yung gusto namin? Nakainom kami ng kaunti ngayon, maganda ang mood ko, pero iniisip ko kung handa ka, natulungan ako, na maglabas ng konting init. Sige, tara na. Saklolo. May saklolo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Saklolo. Emily Bennett. Sino bang gago ang gumulo sa plano ko? Hulihin siya. Boss, hindi namin siya kayang talunin. Marunong pala siyang lumaban. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Ginoong Hale. Sumakay ka na. Ihahatid kita pa uwi. Emily. Kumusta ka na, Emily? Tumawag lang sa akin si Jane. May nangyari raw sa'yo. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Sakto lang, dumaan yung boss ko. Pinatakbo niya yung mga yun. Tingnan mo nga ang sarili mo. Simula pagkabata, palagi ka nang mahirap bantayan.
Sige na, hatid na kita. Buti na lang at ligtas ka. Aalis na ako. Tara na. Ano ba talaga ang relasyon ng lalaki at niya? Teka, huwag, tapos na yung deal namin. Kaya wala na akong pakialam. Huwag mo sabihin na nahuhulog na ako sa kanya. Ano, gusto mong ligawan yung junior scriptwriter na yon? Bakit, hindi ba pwede? Kahapon, galit na galit ka pa sa kanya. Tapos ngayon. Gusto siya ng lola ko. Kung hindi ko siya mapapasunod, marami pang blind dates ang naghihintay sa akin. Kaya, magpapahayag ako ng nararamdaman ko sa kanya. Ha? Kailan? Ngayon, Elliot, sa tingin ko, dapat mas madalas kang makipag-usap kay Emily Bennett. Kung bigla-bigla kang magpapahayag ng ganyan, baka matakot siya. matakot. Paano mangyayari yon? Walang babae ang tatanggi sa pagpapahayag ko. Sa itsura ko, sa pamilya ko, ibig kong sabihin. Baka naman masyadong mabigat yun para sa kanya. Siguro dapat dahan-dahan ka muna. Papuntahin mo siya sa opisina ko mamayang hapon. Sige. Tinawag mo ako sa oras na ito. Huwag mo sabihin, tatanggalin mo na ako. Bakit ka nakatayo lang dyan? Lumapit ka rito. Emmett Hal, bakit mo ako pinatawag dito? Ikaw ba ay... Tungkol sa huling proyekto, hindi kita masyadong natulungan. Kaya napagabi ka. Ganito na lang. Pagkatapos ng trabaho ngayong araw, magkita tayo sa lugar na ito, at pag-usapan natin ng kaunti. Ano ito? Binibining Emily Bennett. Handa ka bang kalimutan ang kontrata? At makipag-date sa akin ng totoo na may pag-iisip tungkol sa pagpapakasal? Bakit kailangan pang pag-usapan ang negosyo? Dito sa restaurant, madali lang naman itong gawin sa opisina. Ewan, kalimutan mo na. Sa wakas ay nagawa kong bitawan ang nakaraan. Bakit pa ako mag-overthink? Emily. Manager, bakit nandito rin ang lahat mula sa DEP? Nagtataka lang ako kung bakit hindi kita nakikita pagkatapos ng trabaho. Palagi ka palang maaga dito. Maaga dito. Oo, dinner ng department natin ngayong gabi. Team dinner natin ngayong weekend. Dapat kasama rin natin ang bagong seat. Paano ko nakalimutan yun? Teka, hindi ba't sinabi nila na darating din ang isisi ngayong gabi? May bigla ang nangyari kay Ihale. Hindi siya makakapunta ngayong gabi. Pagkatapos ng trabaho ngayon, magkita tayo dito para mapag-usapan natin ang ilang bagay. Hay, ano nang ginagawa mo? Dito nang ganito kaaga? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na sumama ako sa siyi ng kamilang. Malaking problema yan kung malaman ng iba. Excuse me, ikaw ba si binibining Emily Bennett? Si Hal ay naghihintay na sa private room. Nag-aalala siya baka hindi mo makita, kaya pinahanap ka niya. Sige, Hal. Sino si King Hal? Boyfriend mo ba siya o ano? Boss namin, si Amy Hal din. Teka, hindi mo ibig sabihin yung Amy Hale, di ba? Imposible. Ang Mr. Hale namin ang ibig mong sabihin. Araw-araw, parang bato ang mukha niya. Paano siya makakapag-dinner ng solo kasama si Emily? Imposible talaga. Nga, talagang imposible. Mali ang narinig mo siguro. So, sino ba talaga itong Amy Hale na to? Ni hindi ko nga siya kilala. Sige na, kain na tayo. Emily, darating na yan. Tara na. Saglit lang, hindi ko pa nakikita si Emily. Na ganoon ang itsura. May something talaga. Halika, tingnan natin kung sino. Talaga itong Amy Hale. Hoy, tara na. Ay nako. Amy Hale.
May problema tayo. Anong problema? Nandito rin ang team namin para magbonding. Kung makita nila tayong nagdi-dinner, tayo lang dalawa, hindi ko to maipapaliwanag. Tayo lang dalawa. Nandito, nakita ko lang siyang pumasok. Wow, ang laki ng private room. Ang daming pagkain. Ang galing, Emily, nakakuha ka ng mayamang lalaki. Teka, sandali, hindi ito private room ko. Miss Bennett, kung ganoon ang sasabihin mo, parang dinudumisan mo na ang reputasyon ng restaurant namin. Upscale ang lugar namin. Imposibleng magkamali kami ng guest. Parang ikaw lang ang marunong. CJ, ganito na lang, ang dinner na to, sagot ng boyfriend ko. So, totoo nga, may boyfriend ka. Wow, Emily, ang galing mo. Nasaan siya? Nag-away kami. Ito talaga ang paraan niya, para humingi ng tawad sa akin. Sige na, tama na yan. Kahit anuman ang mangyari, hindi ko tatanggapin ang paghingi niya ng tawad. Tara na, dapat mag-dinner tayo sa labas. Halika na, tara na. Seryoso ka? Anong pinagsasabi mo? Lagi naman sinasabi sa atin ni MK Halina, malaking kasalanan ang mag-aksaya ng pagkain. Away-bati lang naman ng magkasintahan yan. Wala namang kasalanan ang pagkain. Kaya, ano kaya kung dito na lang tayo? Mag-dinner party mamayang gabi? Ano sa tingin mo? Ayos, ayos. Bakit ba lagi ko silang sinasabihan ng kung ano-ano? Tingnan mo ang mukha mo. Hindi naman libreng kain to. Hati tayo sa bayad. Lahat, umupo na kayo. Mukhang mamahalin ang pagkain. Waiter, pwedeng makahingi ng mga plato. Yung Mr. Hale na yun, siya ba yung Mr. Hale na laging pinag-uusapan ng lahat? Saan siya pumunta? Kain na. Hindi naman ito mura. Okay, tara na tayo. Hindi pa kami tapos kumain. Mauna na kayo. Aalis na rin ako. Hal. Pasensya na. Ano naman kung malaman nilang tayong dalawa lang ang kumakain? Ikaw ang sisi. Junior employee lang ako. Kung kumalat ang balita, sa pinakamabuti, sasabihin nilang may relasyon tayo. Sa opisina, sa pinakamasama, sasabihin nilang ginamit kita para umangat sa trabaho. Kung kumalat ito, hindi maganda para sa ating dalawa. Gets go. Bakit ba ang hirap-hirap manligaw ng babae? Sira na naman, di ba? Lola, hindi ba dapat nagmamahjong ka kasama ng mga kaibigan mo? Kailangan ko bang magulat sa'yo tungkol sa bawat kilos ko? Ay nako, ang laki-laki na pala ni Mr. Hale. Lola, hindi yon ang ibig kong sabihin. Matanda na rin ako. Karapatan ko ang magkaroon ng privacy, okay? Privacy? Anong privacy? Nabigo ka lang manligaw. Yun lang, inaasahan ko na yan. Naman, Lola. Hindi patas yon. Anong ibig mong sabihin ng inaasahan? Sa lahat ng meron ako, dapat madali lang manligaw ng kahit sino. Kung kasing yabang ng lolo mo, ang tatay mo noong araw, hindi pa nga siya ipinanganak. Kapag nanliligaw ka, ang pinakamahalaga ay ang halagang emosyonal, hindi yung puro palabas lang. Ano naman ang magagawa noon? Aalis na ako, naiinis na ako, sa pagtingin pa lang sa'yo, kahit papaano, alam ng mga kaibigan ko, kung paano magbigay ng halagang emosyonal. Halagang emosyonal, ha? Halagang emosyonal. Hello, Si Emily Bennett po ba ito? sino ito? Si Harper Lane ito. Ang girlfriend ni Sawyer Clark. Siya nga. Bakit siya tumatawag sa akin? HMP. Kapag ang girlfriend ng crush mo ay biglang pumunta sa'yo, hindi yan para sa magandang dahilan. Hindi naman siguro ganun kasama, di ba? Mabait naman talaga si Sawyer. Malamang yung taste niya sa babae ay hindi rin masama. Mabait, ano ka ba? Sa tingin ko lang, hindi siya maaasahan. Sawyer. Nandito ka pala. Emily Bennett, di ba?
Noong huli tayong magkita, biglaan lang, kaya hindi ako nakapagpakilala. Lagi kang pinag-uusapan ni Sawyer. Sabi niya, noong college kayo, magkasama kayong palagi. Well, magka-major kami sa college, kaya natural lang na naging close kami. Pero, ano nang ginagawa ninyong dalawa dito ngayon? Kami ni Sawyer ay magpapakasal na. At dahil malapit na ang holidays, pinapatanong niya kung gusto mo raw sumama sa isang trip kasama namin bukas. Pass muna ako, medyo busy ako. Sa Cloudview kami pupunta ngayon. Matagal mo nang gustong puntahan yon. Inimbita ko rin, yung mga kaibigan natin noong high school. Ako, Wala ka namang boyfriend, sumama ka na, masaya yun. Hoy, sandali. Sinong nagsabing wala si Emily ng boyfriend? May boyfriend si Emily. Sobrang tangkad, ang haba ng mga binti, guwapo, at napakabait pa ng ugali. Ang pinakamaganda, nagpapatakbo siya ng malaking pampublikong kumpanya. Sobrang yaman niya, hindi niya mauubos yung pera. At sa break na ito, plano ni Emily na maglaan ng oras kasama ang boyfriend niya. Kaya sa kasamaang palad, walang paraan na makasama niya ang inyong romantic getaway. Emily, totoo ba yan? bakit ka nagsinungaling na? May boyfriend ako. Hindi mo ba nakita kung gaano ka nakakainis si Harper Lane? Wala ka namang boyfriend, sumama ka na lang, masaya yun. Napaka-plastic niya, kailangan talaga nating ipakita sa kanya ang lugar niya. Pero sobra naman. Yun, close kami ni Sawyer. Malalaman at malalaman niya ang totoo. At saan ako kukuha ng imaginary boyfriend na ginawa mo? Emily, Oh, kita mo. Oy, boss, samantalahin ang pagkakataon, magsumikap para maging asawa ng CEO, ng mas maaga. Palem, boss. Ihale, ano po ang kailangan ninyo sa akin? may proyekto. I-empake mo ang mga gamit mo. Sumama ka sa akin sa business trip bukas. Ha? Saan tayo pupunta? Cloudview. Ano? Maligayang pagdating sa Cloudview Hotel. Bakit dito pa talaga? Nasa bakasyonan. Ni Sawyer tayo. Buti na lang at nag-research ako ng maaga. Ang paborito niyang lungsod ay ang Cloudview. Konting halaga sa damdamin. Madali lang. Sasagutin ko muna ang tawag na ito. Hello po. Nahanda na po ang kwarto ninyo. Bakit isa lang? Nasaan yung isa pa? Sinasabi mo bang gusto mong magkahiwalay na kwarto ng boyfriend mo? Ay, hindi ganoon. Hindi kami. Emily, Hindi nga. Hindi ako makapaniwala na nagkita tayo. hindi ba dapat nasa date ka ngayon, kasama ang boyfriend mo? Paano ka nandito? Huwag mong sabihin, itong hotel ang pinili mong lugar para sa date. Narinig ko kay Sawyer na may boyfriend ka ng napakagwapo. Nasaan siya? Pakilala mo sa amin. Oo, tingnan natin. Hindi. Actually, ako. Mahal. Hello sa inyong lahat. Ako si Elliot Hal. Ang boyfriend ni Emily. Kaya pala ito ang boyfriend mo. Harper, totoo nga ang sinasabi ng lahat. Ang boyfriend ni Emily, matangkad at gwapo, sigurado ako dyan. Emily, dahil nandito na ang lahat ng kaklase natin ngayon, at sumama na rin ang boyfriend mo, ano kaya kung mag-dinner tayong lahat mamaya? CJ. Tara na. Hoy, Dimithale, anong ginagawa mo? Ano ng problema? Bakit mo sinabi sa lahat na boyfriend mo ako? Kung boyfriend mo nga ako, ayaw mo ba talaga? Hindi naman. Pero kasi, ikaw ang boss. Bawal mag-date ang boss. Pasok na tayo. Ang boyfriend ni Emily ay sobrang pogi talaga. Pero hindi ako sigurado kung totoo o peke. Siya nga. Ang dinner mamayang gabi, ako at si Emily na ang sasagot. Order kayo ng kahit ano. Mahal dito, siguro kami na lang ang mag-host. Huwag kayong mag-alala. Sapat ang pera sa card na ito para sa ating lahat, para kumain dito ng ilang taon. Wow, mayaman talaga siya. Gwapo at mayaman. At saka, mukhang mabuti talaga. Ang trato niya kay Emily. Naiinggit ako. Totoo, paano mo nga ba nakilala ang boyfriend mo?
Sa isang interview. Interview. Lahat kayo galing sa Luminex Group. Tama. Ang boyfriend ko ay nakikipagtulungan sa Luminex Group sa isang partnership nitong mga nakaraan. Anong department ka? Hindi ko alam kung anong department ang kinabibilangan ng CE. Sige, ang SC ng Luminex Studios. Tama ba ang narinig ko? Hindi ka nagkakamali ng pagdinig. Diyos ko, gusto kong malaman, ano ba talagang meron kay Emily na nakakaakit sa'yo? Lahat. Siguro mula pa noon ang una kong makita siya. Alam ko na, magkakagusto ako sa kanya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magpakaseryoso. Sinong nagsabi sa'yo na nag-aarte ako? Pupunta ako sa sisi. Mag-usap na lang kayo. Ano ba talagang balak ni Ihale? Hindi ba niya balak na magustuhan muna ako tapos makipaghiwalay sa akin? Para lang maghiganti, di ba? Siguro ganun nga. Emily, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat kumakain ka kasama si Jenna? Akala ko masyadong masikip sa loob. Kaya lumabas ako para makalanghap ng sariwang hangin at gumamit ng TEC. Emily. May itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Yung sinabi ni Jane kanina tungkol sa pagkakaroon mo ng boyfriend. Totoo ba yun? Ako. Siyempre, totoo yon. E. Sawyer Clark. Bilang isang taong may girlfriend, hindi ba sa tingin mo, lumalampas na sa hangganan? Nang makilala ko si Emily, wala ka pa nga. Medyo sobra na ba ang pagiging involved mo? Ngayon, ako ang boyfriend niya. At sa lalong madaling panahon, ako ang magiging asawa niya. Pero ikaw, mula simula hanggang katapusan, kaklase mo lang siya. Ingatan mo ang mga kamay mo. Naniniwala ka talaga? Napakakasalan ka ni Emily? Ito ay pagitan ko at ni Emily. Wala kang karapatang sabihin yan. Enmit Hal. Kailangan mo nang tumigil sa seryosong pagpapanggap na boyfriend mo ako. Ako. Dahil ba sa kanya? Gusto mo ba siya? Yun ba yon? 7 taon ko na siyang mahal. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng ganyan. Kahit nahanda na ang isip ko, Hayaan mong tapusin ko ang sasabihin ko. ako muna, Emily, lahat ng ginawa ko ay hindi kailanman naging panggap. Alam mo, ayoko sa pag-aksaya ng oras sa mga bagay na walang kahulugan. Totoong totoo, ang panliligaw ko sa'yo. Enmit Hal, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Aalis na ako. Hindi mo ba sinabing wala akong karapatan? Pero ngayon parang, ang walang karapatan, nakausapin si Emily. Ay ikaw. Bakit kailangan si Emily? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang CEO ng kumpanya. Sa background mo, kaya mong makuha ang kahit sinong babae. Dapat madali lang para sa'yo. Kaya bakit pipili ka ng isa mula sa ordinaryong pamilya na nagtatrabaho lang sa sarili mong kumpanya? Sinasabi mo bang, hindi sapat para sa akin si Emily? Sa tingin ko lang, Hindi kailangan ng dahilan ang nararamdaman kung kailangan kong mag-alala tungkol sa kung karapat dapat ba ang isang tao bago ko siya magustuhan, matatawag pa ba yun na pagmamahal? Bukod pa riyan, espesyal si Emily sa akin. Kailangan mo talagang tumigil sa paghuhusga sa relasyon ko sa kanya. Naiintindihan mo? narinig mo rin siya kanina, ni hindi ka nga niya gusto. Gusto niya. Ano ang sinabi niya? Ang sabi lang niya ay 7 taon na siyang may gusto sa'yo. Ah, tama. Pinaghintay mo ng ganun katagal ang isang babae. Hindi ka ganoon kalalaki. Ikaw. Seryoso akong sinusubukang ligawan ka. Sobra na ito. Paano pwedeng magustuhan ako ni Ginoong Hal? Nahihiya pa rin ako sa pagbabahagi ng kwarto. Minsan, napaka-sweet talaga ni Ginoong Hale. Hello, Lola. Hayop ka, hindi ka ba magmamadali at dalhin sa akin ang manugang kong babae? Ano? Huwag kang magkunwaring tanga. Kilala ko ang may-ari ng Cloudview Hotel. May dinala kang babae doon. Akala mo hindi ko alam. Ha?
Lola, sino ang nagpadala sa'yo ng lahat ng litratong ito? Wala kang pakialam. Sa mga litratong ito, iyon ba ang babae? Siya nga. Bakit hindi mo pa dinala sa akin? Iyon, ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang gustong makuha ang lahat nang hindi nagpapakahirap? Hindi, Lola. Hindi lang kasi. Ano lang? Huwag mo namang sabihin na tinanggihan ka niya. Hindi, naghihintay lang ako ng sagot niya. Lanan. Mukhang tinanggihan ka nga niya. Lola, sabi ko na sa'yo, hindi niya ako tinanggihan. Emily, Sawyer. May dahilan ba kung bakit ka pumunta sa kumpanya namin ngayon? naghiwalay na kami ni Harper. Ano? Bakit? Dahil sa'yo. Emily, gusto kita. Ha? May nararamdaman ka rin para sa akin. Tama ba? Sawyer. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi mo na kailangang itago pa yan. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa boss mo kanina. Mahal ko siya sa loob ng 7 taon. Emily, mahal na mahal kita talaga. Ang magiging asawa ni Ginoong Hale ay kinunpisaran lang ng ibang lalaki sa mismong kape ng firm. Heto, ito ang bagong blind date mo. Lola, hindi ako ni-reject. Hindi mo naiintindihan ang mga babae, tulad ko. Kung gusto ka niya, oo na sana ang sagot niya. O baka naman, may iba na sa puso niya. Ginoong Hale, may lalaking nagdedeklara ng nararamdaman kay Emily sa kape ng firm natin. Hoy, saan ka pupunta? Ipaglaban mo ang magiging apo mo. Hayaan mong maging malinaw sa'yo. Hindi ko kinikilala ang mga babaeng hindi sumusunod sa patakaran. Nandyan sila. Nandito lang sila kanina. Kaya. Emily, mahal na mahal kita talaga. Pwede bang maging tayo? Sawyer, 7 taon ko nang hinihintay na sabihin mo yan. Sa akin. Bumalik ka at hanapin mo siya. Emily, ano ba nang ginagawa mo? Emily, gusto na gusto kita. Pwede bang tayo na lang? Pero si Harper at yung iba pang mga babae na nakadate mo dati, kung gusto mo ako, bakit mo pa sila pinatulan? Ako. Gusto ko lang makita ang reaksyon mo para mainggit ka. So, ginamit mo lang ang nararamdaman ng iba? Paano naging paggamit yon? Hindi ko naman sila aktibong niligawan. Sila ang nanligaw sa akin. Sandali lang naman kami. Anong masama doon? Ikaw? Ikaw pa ba talaga ang Sawyer na gusto ko dati? Emily, Magpapanggap na lang akong hindi ko narinig. Ang lahat ng sinabi mo ngayon. Nagpapakatanga lang sa nararamdaman ng ibang babae. Hindi ako makapaniwala na nagustuhan ko ang isang taong ganito kasarili sa loob ng 7 taon. Kung si Ginoong Hale ang nagtapat sa akin, Ulitin. bakit pa siya lagi kong naiisip? May problema talaga sa akin. Kailangan kong lumabas para magpalinaw ng isip. Emily. So, pumayag ka ba sa kanya? Inamin ni Sawyer ang nararamdaman niya. Sinagot mo ba ng? Hindi. Inakala ko nga. Pero, hell. Baka dapat iba na lang ang piliin mo. Kaya, tinatanggihan mo ako. Maaari bang sabihin mo sa akin kung bakit? Ang pangunahing dahilan ay, ako lang ay, isang ordinaryong tao, na galing sa probinsya, magkaiba ang mundo natin, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Huwag mo sanang hayaang, umasa pa ako, nang higit pa. Alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Lola, nasa States na ako ulit. Bakit kaya bumalik ang babaeng iyon? Sa totoo lang, mabuti na rin. Panahon na para maramdaman mo ang pressure. Elliot Hale, nakabalik na ako. Naku naman, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Ihale dito? Pasensya na. Ang G. Hale na binanggit mo, si Elliot Hale ba ang tinutukoy mo? At ikaw, Ako ay, ang fiancé niya. may fiance na siya pero ganun pa rin. Sinasabi sa akin ang mga kalokohang iyon.
Wala talagang mabuti kahit isa. Sa mga mayayaman, May fiancé na pala si G-Hale. Nagulat ka ba talaga dun? hindi naman. Pero sa totoo lang, Mere, sa tingin ko dapat talagang mag-ingat ka. Baka kasi higit sa isa, ang fiance ni Ahal. Lola, hoy, Stella, halika, pasok ka na, Lola. Bilis, umupo ka. Isang malita lang ang dala mo, pabalik ngayon. Dala ko na lahat ng importante, yung iba bibili na lang ulit ako. Oo nga pala, Lola, habang nandito ako, gusto ko sanang pag-usapan ang engagement ko kay Elliot. Wala ba siya dito? Stella, tungkol dun, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano. Sasabihin sa'yo, okay lang yun, Lola, diretsuhin mo na lang ako. Si Elliot. May iba siyang mahal. Ano? Kakakuha lang namin ng balita sa huling sandali. May nag-transfer mula sa sangay sa Amerika, diretsong papunta sa pamumuno. Balita ko, medyo nakakatakot daw. May mga chismis na noon patungkol doon. Ayon sa sabi-sabi, ang taong ito ay naging kasosyo sa negosyo ni Ihales sa Estados Unidos. Pareho silang ganap na perpeksyonista, at sa likod nila, ang tawag sa kanila ng mga tao ay mga siraulo, hindi ka panipaniwala. 2 tao pala sila. Akala mo yan na ang nakakagulat. Meron pa akong mas interesante. Ano? Nagde-date sila. Anong ginagawa ninyo? Nag-uulat kami kay Ginoong Hale. May mensahe lang kaming natanggap sa group chat. May bagong boss na darating. Sinusubukan naming alamin kung paano namin siya dapat salubungin. Bagong boss. Ay, naku, mukhang hindi pa alam ni Ginoong Hale. Bumalik na sa States ang dati niyang kasintahan. Lalong magiging interesante ito. Anong ginagawa mo dito? Kailangan ko bang magpaalam sa'yo kung saan ako pupunta at kailan? Ikaw. Lola, ano ba ang nangyayari dito sa bagong boss na biglang pumasok? Hoy, anong problema sa ugali mo? Wala na ba akong sinasabi sa kumpanya? Si Stella, nag-aral ng screenwriting at literatura sa abroad, at narito siya para pangasiwaan ang maliit nating writers department. Sa totoo lang, sobra ang kanyang kwalifikasyon. Hindi, Lola. Ang ibig kong sabihin, hindi ba dapat kinausap mo muna ako tungkol dito? Tungkol saan? Madalas akong makalimot ng mga bagay. Noon, tulad ng engagement mo. Ngayon, bumalik si Stella mula sa ibang bansa para lang sa'yo. Sakto ang timing. Nasa kumpanya kayong dalawa, kaya dapat ayusin ninyo ang relasyon ninyo. Lola, sinabi ko na sa'yo, may mahalaga na akong tao. Nasaan itong taong ito? Siya. Tingnan mo, tumatanda na ako. Gusto ko lang makita kang ikasal at manirahan ng maayos. Pero patuloy kang naghahanap ng paraan para umiwas. Anong balak mo? Gusto mo bang mamatay na lang ako? Ako. Tama na, tapos na usapan. Bukas, sasamahan mo si Stella sa writers department. Hello, Ginoong Hal. Ito ang bagong head ng Writers Department, si Stella Monroe. Ikinagagalak kitang makilala, Ginang Monroe. Siya nga. Ako nga, ang kanyang nobya. Ikaw. Nagkita ulit tayo. Kumusta? Hindi mo kailangang kabahan. Madalas tayong magkikita. Tama ba, G-Hale? Sige, hayaan muna silang magtrabaho. Dadalhin kita sa opisina. Tingnan mo iyon. Mukhang totoo nga ang sinabi nila. Nagiging malapit na talaga sila. Sige, tama na yan. Magtrabaho na kayo, halika na. Anong nangyayari? Hindi ba't ikinasal sa'yo ng CEO para lang magpakitang gilas? Paano biglang may lumitaw na tunay na nobya? Bastos. Ano nang ginagawa mo? Lalaki lang yan. Marami pa akong ibang kilala. Pwede kang pumili ng kahit anong tipo ang gusto mo. Huwag kang mag-ingay. Anong problema? Mukha kang galit na galit. Stella Monroe, sa tingin ko, kailangan natin ng hangganan sa pagitan natin. Magkakasal na tayo. Gusto mo pa ring may hangganan. Narinig ko kay Lola na may gusto ka talagang tao. Baka, yung taong gusto mo ay nasa labas ngayon. Hindi, kahit na tayo ay nakatakda, dapat, dahan-dahan pa rin tayo. Hoy babe, nagpa-reserve ako sa paborito mong restaurant dati. Mag-dinner tayo mamayang gabi. CJ, Jane, gusto kong magpakasal. Humanap ka ng ilang, matangkad, gwapong lalaki. Gusto kong magpa-set up ng date.
Walang problema. Pangako ko, gagawin ko yan. Jude, tanong ko lang sa'yo, isang babae. Kunwari, may isang talagang napakagandang lalaki, napakagwapo, at ang galing-galing pa. Tapos pagkatapos niyang umamin sa kanya, sumama pa rin siya sa isang blind date sa iba. Bakit kaya yon? G. Hale, huwag mo namang sabihin na reject ka. Hoy, ikaw. Sinabi ko bang ako yon? Hindi mo pa. Naggamit ng ganoon ka aming pang-uri para purihin ang ibang lalaki. Sige na, sabihin mo sa akin kung bakit. Well, sa tingin ko, sa teorya, hindi ka lang niya gusto. Ikaw. Gusto kong alamin mo para sa akin kung sino talaga ang kalaban ko. Sige. Huwag kang ma-stress. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pinakamagandang paraan para makalimutan ang nakaraan, ay humanap ng bago. Pag-iisipan ko, ako ang tumanggi kay Gihale. Siya ay nagpapatuloy na at ikakasal na ngayon. Bakit ako pa rin ang nahuli? Anyway, kalimutan mo na yan, Jane. Sa tingin ko, gusto ko nang umuwi. Excuse me. Hi, ako si Tyler Pierce. Ikaw ba si Binibining Emily Bennett? Oo. Oo nga, matalik ko siyang kaibigan. Nandito lang ako para tingnan ang mga bagay para sa kanya. Ah, gets. So, kamusta ang itsura ko? Mukha kang maayos, syempre naman. Tama ba, Emily? Oh, ang bait mo pala talaga. Pero, ilang minuto pa lang tayong nagkakilala. Kaya, diretsahan na ako ngayong pagkakataon. Hindi lang ako nandito para makipagkita ng walang malay. Gusto kitang ligawan na may handereng pakakasalan ka. Ah. Hoy, babe. ASSE, Morten. Babe, may boyfriend ka? Hindi ganoon. Teka, away lang yun. Bakit parang hindi mo na kilala ang boyfriend mo? Boss, pasensya na. Nag-away lang kami, kaya akala niya hiniwalayan ko na siya. Pasensya na sa abala. Oh. Hoy, guwapo. Morton, bakit mo sinasabi sa iba na boyfriend mo ako? Ako, ginagawa ko lang yun para sa boss natin. Ako? Wala namang namamagitan sa akin at kay Emmett Hale. Mga katrabaho lang kami, yun lang. Hindi. Teka, Sai. Mukhang na-dump nga talaga si Mr. Hale. Enlas Monroe. Mukhang talagang. Magtatagpo ulit ang ating landas. Hindi ko inaasahang makatagpo ka rito para magkape. Well, nasa baba lang ito ng firm. Kaya kumuha rin ako ng isang tasa para kay Mr. Hale. Ano bang pinag-uusapan nila habang nagteteya? Honey, binili ko to para sa'yo. Wow, salamat babe. Ang sweet mo talaga palagi. Hindi yun. Anong nangyari? Wala lang. Parang ang mood mo kasi nitong mga nakaraang araw. Iba't iba. Ganun ka ba kay Mr. Hale? Ba't mo nasabi yun? Simula nang dumating si MS Monroe, nitong mga nakaraang araw, ang weird mo na. Parang naiinggit ka. Hindi naman. Ibig kong sabihin. Hello. Hi, ikaw ba ang anak ni Helen Bennett? Na aksidente ng kaunti ang nanay mo, nabali ang binti niya, dapat pumunta ka na sa ospital. CJ. Ma, ano nang nangyari sa'yo? Okay lang to, wala yun. Hoy, malayo pa ang tinitirhan mo, ba't hindi ka sinama ng boyfriend mo? Oo, kaya, Sawyer, sabi niya sa akin, nakahanap ka ng matangkad, gwapo, at mayamang boyfriend. Ano ngayon? Bakit? Sinusubukan mo pa bang ilihim siya? Ay, kami niya. Naghiwalay na kami. Nagsisinungaling ka. Sa totoo lang, ang acting mo ay hindi kasing galing ng mga artista sa short drama. Ang mga mata ng nanay mo ay kasing talas ng lawin. Kapag nagka-boyfriend ka, kailangang tingnan muna siya ng nanay mo. Alam mo ba yan? Kaya ano ngayon? Teka, alam ko na. Nanay, bukas, dadalhin ko ang boyfriend ko para makilala ka. Ganon dapat, hehe. Ano, gusto mong magpanggap akong boyfriend mo at makilala ang nanay mo? Hindi pwede, hindi pwede. Ang galing ng acting mo. Sa CAF noong nakaraan, gawin mo lang ulit yon, okay na yon. Hindi,
Seryoso, hindi ko talaga kaya. Gusto mong magpanggap ako bilang boss natin. Kapag nalaman niya, magagalit siya. Hindi ko kaya, hindi pwede. May MS Monroe na siya. Bakit siya mag-aalala? Talagang hindi siya mag-aalala. Teka, MS, Bennett, huwag mo na akong pahirapan. Hindi ko kaya. Kaya mo to. Hindi ko kaya. Kaya mo talaga to. Hindi ko talaga kaya. Talagang kaya mo yan. Talagang, sigurado. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Humingi lang ako ng maliit na pabor kay Ast. Morton, Ginoong Hale, kailangan mo bang makialam? Anong klaseng pabor? Hiningi ko kay Ast. Morton, na magpanggap bilang boyfriend ko at makilala ang nanay ko. Ginang Bennett, sabihin mo sa akin. Patay na ba ako o ano? Ay, Dati nang naging boyfriend ko si Ast Morton. May karanasan na siya. kailan mo siya naging boyfriend? Mr. Hale. Well, mahaba ang kwento. Ikaw na ang mauna. Sige. Huwag ka nang umasa. Kay Ast Morton ngayon, ako na lang, o kung sino man ang makahanap mo, ikaw ang bahala. Ha ha ha. Hindi masama, may pagunlad naman. Hihihi. Nanay, nandito na ako. Emily. Hoy, so, nasaan na ang boyfriend mo? Ma'am. Hello po, ma'am. Ako po ang boyfriend ni Emily, si Emily Bennett. Emily, ito ba talaga ang boyfriend mo? Hindi ka nagsinungaling sa akin, di ba? Well, ang boyfriend mo ay kamukhang kamukha ng lead actor sa mga short film na pinapanood ko. Magkamukha silang, talaga. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Pwede niyo akong i-search ang pangalan at impormasyon ko online. Totoo lahat iyon. Matangkad, guwapo, at mayaman pa. Wow, anak, ano ba ang kinain mo noong lumalaki ka? Ha ha ha. Ma'am, komportable ba kayo dito? Gusto niyo bang i-upgrade ko kayo sa room? Hindi na kailangang mag-abala. Hindi na kailangang magpalipat ng kwarto. Sobrang komportable na ako dito. Emily, bakit hindi ka muna lumabas? Sandali, gusto kong makausap. Si Elliot ng konti. Mr. Hale, maupo po kayo. Ma'am, pwede niyo na lang akong tawaging Elliot. Elliot. Ako. Lumaki akong walang gaanong pera o magandang buhay. Pero kahit ganun, hindi ko kailanman hinayaang magdusa, kahit kaunti ang anak ko, o magutom, o mamuhay sa kahirapan. Alam kong, kapag bata pa at nagde-date, ang maghiwalay at magkabalikan ay normal. At saka, napakaganda ng kalagayan mo. Kung sakaling may makilala kang, mas maganda ang kinabukasan, kaysa kay Emily. Elliot, please. Hayaan mo akong magtapos. Hindi ko kayo pipilitin na magpakasal sa huli. Pero, sabi ng lahat sa amin sa probinsya, walang kwenta ang anak mo. Tingnan mo, hanggang ngayon hindi pa rin nag-aasawa. Pero paano masusukat ang halaga ng isang babae, sa kung nag-asawa na siya o hindi? Hindi ba tama ako? Wala akong hinihingi sa iyo. Totoo. Isang hiling lang ang meron ako. Please, huwag mong pahirapan ang anak ko. Magagawa mo ba iyon? Engan. CJ. May sinabi bang kakaiba sa'yo ang nanay ko? Wala. Sinabi lang niya na huwag kang biguin. At huwag kang saktan. Wala siyang alam. Ang anak niya ay hindi interesado sa akin kahit kaunti. Ako. Sumakay na lang tayo sa kotse. Oh, siya nga pala, hindi ako magpapakasal kay Stella Monroe. Ang kasunduang iyon. Hindi kailanman sinabi sa akin ng lola ko iyon. Kung paano ka, kailangan harapin ang nanay mo. Ganoon din ako kailangan harapin ang lola ko. Lola. Sa ganitong oras, hindi ba't dapat nasa labas ka na, naglalaro ng mahjong? Oo, pupunta na ako ngayon din.
Tingnan mo ang sarili mo, mukhang napakalungkot. Siguro kailangan na akong manghimasok. Kamusta, Chairman? Din Abbott, dito po. El Hale, tumigil ka nga. Kung gayon, diretsyo na ako sa punto. Bakit mo binalik ang proyekto ng Healing Clinic? Malinaw kong isinulat ang dahilan sa email. Dati, sinisimulan muna namin ang proyekto at saka iayos sa huli. Pero ngayon, ganyan ang dating nangyayari. Mas mabuting handa ng lubos bago magsimula. Kaysa gumawa-gawa na lang habang tumatakbo. Ang nakaraan ay nakaraan na. Kung may reklamo ka sa akin, marahil dapat mong isipang lumipat ng kumpanya. CJ, nakuha ko na. Isang batang lalaki sa kanyang 20 taong gulang ang nangahas. Natapakan ako. Hindi niya ako masisisi kung hindi ako magpakabait. Hindi ko balak pakasalan si Stella Monroe. Sa totoo lang, hindi naman talaga niya kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat ng ito. So, tinatanggihan mo ako. Kung hindi ko siya tinanggihan noon, mas magiging maayos kaya ang pakiramdam ko ngayon? Hello, Assistant Morton. Emily, na-admit sa ospital si Chairman Hale. Espesipiko niyang hiniling na makita ka. Papunta na ako ngayon. Lola, Ay, pasensya na. Sobrang huli na at pinapanta pa kita. Lola, ano nang nangyari sa'yo dahil ba sa paglalaro ng mahjong? Hindi, yung matalik kong kaibigan, ay naging lola na sa isang apo. Paulit-ulit siyang nagpapakitang gilas sa akin. Kaya, bigla na lang tumaas ang blood pressure ko. Lola, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Nakakasama sa kalusugan ang sobrang pag-aalala. Emily, tanungin kita. Wala ka bang balak pakasalan si Elliot? Ako, Hindi mo ba talaga gusto si Elliot? hindi po ganoon, Lola. Parang pakiramdam ko lang na magkaiba ang mundo namin. Sa totoo lang, natatakot ako na iwan niya ako balang araw. Engkantada, ang ating Elliot ay hindi ganoong klaseng tao. Simula noong bata pa siya, ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Ang tanging taong maaasahan niya ay ako. Pero noong mga panahong iyon, laging abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanya, karamihan ng oras. Mag-isa lang siya. Sa totoo, palagi siyang nalulungkot. Lola, uminom ka muna ng tubig. Tumatanda na ako, hindi ko alam kung gaano pa katagal ako makakasama kay Elliot. Ang magkaroon siya ng pamilya at ng kasama sa buhay sa lalong madaling panahon, iyon ang pinakamalaking hiling ko. Emily, kung ikaw ay ayaw makasama si Elliot, di mangyaring umalis ka sa mundo niya sa lalong madaling panahon. Para makahanap ako ng iba para sa kanya. Maghanap na lang ng iba. Paano naman si Eva Stella Monroe? Hindi ako magpapakasal kay Elliot Hale. Englas Monroe, ngayon mo lang ba sinabi na hindi ka magpapakasal kay Elliot Hale? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko nga siya gusto. Magkasama na kami sa trabaho ng ilang taon. Palagi ko lang siyang nakikitang mabuting kaibigan. Di kayong dalawa. Ay, ako lang ang nagsalita noon. Ano, gusto pala talaga niya ng babae. Ano ang sinasabi mo? Anak, heto, tingnan mo, siya ito. Siya, nagkita na ba kayo dati? Kakakita ko lang sa kanya sa baba. Mas mabuti kung may gusto siya. May gusto rin ako. Lola, bumalik ako ngayon. Dahil gusto kong ikaw, ang magpawalang bisa sa kasunduan. Napakaganda naman. Pero hindi ko pa rin alam. Gusto ba talaga niya si Elliot? Paano kung lumapit ka ng kaunti sa kanya at subukan mo siya? Parang pag-arte. Walang problema. Kaya pala ganon. Ang oras na ibinigay ko sa inyo ay halos maubos na. Magkakasama pa ba kayo o maghihiwalay? Sa tingin ko, alam mo na ang sagot. Gusto mo bang magpatuloy na kasama si Elliot? Ako, gusto ko. Ano? Ay wow. Ang balita na yan
Ikaw mismo ang dapat magsabi kay Elliot. Lola, sinasabi ko lang na gusto ko. Tinanggihan ko na si Ihale noon. Hindi ako sigurado kung ano ang iniisip niya tungkol doon. Huwag kang mag-alala dyan. Napanood kong lumaki si Elliot. Alam ko, mas gusto kanya ng husto, kaysa sa iniisip mo. Gets ko, Lola. Tatawagan ko siya pag uwi ko. Sige, umuwi ka muna. Then, Yehey! Wow! Misyon! Natapos! Lola, masaya ka na ngayon, di ba? Syempre masaya ako. Sino ang mag-aakala? Ganito kagaling ang acting mo. Syempre, hindi ko naman pinanood ang lahat ng drama ng walang saysay. mula nang pumayag akong makasama si Ihale. Parang may mabigat na nabunot sa dibdib ko. Pero, paano ko sasabihin kay Ihale na pwede na tayong magkasama? Elhel, may dokumento dito na kailangan mong pirmahan. Parang napilitan, nakakailang. O baka naman. Aray. Elhel, pwede bang pakasalan mo ako? Hindi, talagang hindi. Kailangan kong i-check ito online. Kahit mas mura ito, gamitin muna natin ito para kung may emergency. Sana swertehin ka sa pag-propose mo ngayon. Hoy, anong pinag-uusapan nyo? Emily, may post tungkol sa'yo sa intranet ng firm ngayon. Nakita mo ba? Hindi. Ano nang nangyari? Ito ay noong nasa Cloudview Hotel. Sabi ng lahat, parang napipilitan ang ekspresyon mo. Kaya sabi nila, ginagamit ni Ihale ang kanyang posisyon para mangharas ng subordinate. Hindi totoo yan. Nakaisip na ba ng anumang solusyon ang departamento ng IE? Sa ngayon, wala pa. Kahit papaano, ang opinyon ng publiko ay halos isang panig na ngayon. Lahat sila ay sinusundan ako. Basta't hindi kasali si Emily, ayos lang. May darating na buwan ng pulong sa lalong madaling panahon. Maghanda ka para dito. Sige, nakuha ko. Ihale, ayos ka lang ba? Ikaw ang halos nahila. Pero ikaw pa rin ang nag-aalala sa akin. Hindi ito malaking bagay. Nagsisimula na akong mag-isip kung ikaw ang nasa likod ng lahat ng drama na ito. Ano ang silbi ng pagiging gwapo at mayaman? Kung ganoon ka pa rin kabastos, seryosong nakaka-disappoint. Kaya pala sinabi ng mga tao na siya ay isang psycho dati. Mayroon pa siyang magandang fiance at hindi pa rin niya ito pinapahalagahan. Ang mga opinyon ng mga tao kay Ihale ay lalong tumitindi, pero hindi iyon ang totoo niyang pagkatao. Sige, simulan na natin ang pulong. Hal, bago tayo magsimula, hindi ba sa palagay mo ay dapat mong ipaliwanag sa lahat ang balita sa online na nang-aakusa sa iyo ng pang-aabuso sa mga babaeng empleyado? Ikaw nga talaga, ang tuso mo talaga, hindi totoo ang mga yon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Umpisahan na natin at pagbutihin natin ang oras. Ginoong Hale, ito ba ang paraan mo para magpalit ng paksa? Kaya totoo pala ito. Mukhang kailangan nating baguhin ang agenda ng pulong ngayon. Din about, Ginoong Hale, kakakupas mo lang bilang C, at may ganitong malaking issue na agad. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi ito angkop. Sa ngayon, kumakalat na parang apoy. Ang mga negatibong balita, nagdudulot ito ng malubhang pinsala sa reputasyon ng ating kumpanya. Ang mungkahi ko sa'yo ay na magbitiw ka ng kusa para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sandali. Emily! Sino ba itong babaeng to? Ang lakas ng loob sumingit sa pulong ng mga ehekutibo. Ako ang nagpatawag sa kanya. Tagapangulo, ano ang ginagawa ninyo rito? Ano, bawal ba akong pumunta rito? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lola, bakit mo dinala si Emily? Para tulungan ka. Nabasa ko na ang artikulong yun. Tagapangulo, tatakpan mo ba talaga ang iyong apo? Hindi yun ang balak ko. Ngayon, hindi ako kumakampi sa kaninuman. Pero, may sasabihin siya. Lola, ano ba ang gusto ninyong gawin? Makinig kayo. Lahat ng nasa management. Ako si Emily Bennett mula sa Departamento ng mga Manunulat. Ngayong araw, ay dapat na ang pinaka-espesyal na araw sa buhay ko.
Pero nasira ang lahat dahil sa post na iyon online. Naniniwala ako na sinumang tiningnan talaga ang mga larawan ay alam na ako ang junior staffer sa mga litratong iyon. Magkasama lang kami sa isang work trip, kaya naman umiral ang mga litratong iyon. Kaya, Elliot Hale, ginawan ka ba niya ng masama? Hindi. Lahat ng narito ay tatayo para sa'yo. Maging tapat ka, ayos lang. Sabi ko, hindi. Chairman, sa tingin ko ay binantaan siya. Hindi ako binantaan. At walang nagbayad sa akin. Dahil siya ang taong mahal ko. Ang taong mahal mo, Hal, totoo ba ang sinabi niya? Gaano nakatagal? Emily Bennett, magkano ang ibinigay niya sa'yo? Hindi ako makapaniwala na pagtatakpan mo siya ng ganito. Hindi siya nagsisinungaling. Nakilala ko si Emily pagkatapos lang na makabalik sa state si Elliot. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung mayroon kang ebidensya. Paumanhin, ang lahat ng magagandang sandaling iyon, kasama si Kim Hale, ay hindi kailanman naitala sa anumang paraan. Pero, Hal. Hindi, teka. Elliot. Pakakasalan mo ba ako? Emily, seryoso ka? Binabati kita, Ginoong Hale. Ah, ito pala ang girlfriend mo. Well, sa tingin ko, nalinaw na ang lahat ng chismis. Dean Abbott, lahat ng nangyari ngayon, ikaw ang may gawa noon, tama ba? Pagkatapos ng meeting ngayon, gusto kong umalis ka sa firm ng kusa, hindi namin. Ipapahayag sa publiko ang mga ginawa mo. Sana ay mas maayos mong hawakan ang trabaho mo. Sa hinaharap, Salamat, Chairman. Salamat, Ginoong Hale. sa totoo lang, hindi dapat ito inaanunsyo ng maaga. Pero dahil ganito ang nangyari, Elliot, paagan natin ang petsa ng kasal. CJ. Hindi ako makapaniwala na nag-propose ako sa boss ko. Sa harap ng lahat ng mga tao. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Salamat sa paggawa nito para sa akin. Maaga pa, samahan kita sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Ang reckless mo talaga. Hindi ko pa nga nasasabi sa nanay ko. Paano tayo kukuha ng lisensya? Huwag kang mag-alala, binigay na sa akin ng nanay mo ang libro ng sambahayan. Ito ang ating unang, tunay na larawan na magkasama. Gawin nating maganda ito. Unang larawan, nagmamadali rin ba kayong ikasal? Hindi. Marami na kaming beses na nag-ensayo nito.